Sa nakaraang kwento natin ay merong pagdududa si Con sa ating bida dahil sa kadahilanang personal siyang pinuntahan ng misteryosong mga ngalakal. At sa pagpapatuloy ng kwento, pabiro namang tanong ni A sa ating bida na kung pwede bang magpanggap na lang muna siya na hindi niya ito nakita sa susunod marahil kung makikita siya ulit ng ganoon kadali ay hindi na masaya at napatawa na lamang siya. Tugon naman ng ating bida na kung magpapanggap lamang siya na hindi niya siya nakita ay may posibilidad na aalis na lamang siya nang hindi nagpapakita. Kaya naman tinanong niya ito na kung tama ba ang kanyang sinabi. Tumawa na lang ang mga ngalakal at hindi na siya sumagot pa bagkus ay tinanong niya ang ating bida na kung paano niya nalaman ang kanyang pinaplano. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Yeonwoo at kaagad niyang sinabi na 150 tokens ang presyo ng Blue Sword at Lair's Deed. Napagtanto naman ng mga ngalakal na gustong makipagtawaran ng presyo ng ating bida kaya naman sinabi niya na sobra-sobra na ang 150 na token para sa mga artifacts na ito at hindi na siya pinatapos pa magsalita ng ating bida at kaagad siyang nagsalita at tinaas niya sa 160 na token ang presyo ng kanyang benibenta. Pinagpawisan naman si A dahil sa kanyang narinig at tugon niya na hindi niya maibibigay ang ganoong halaga subalit muli na namang tinaasan ni Yeonwoo ang presyo ng kanyang mga artifacts at ang presyo na ngayon ay 180 na token na. Tugon naman ng mga ngalakal na sobra-sobra na ang presyong yan. Kaya naman dinagdagan na naman ni Yeonwoo at sinabi niya na 200 na token na. Tinanong siya ng mga ngalakal na kung inaakala niya bang mabibenta niya ang item niya sa ganoong presyo. Hindi naman siya pinakinggan ng ating bida bagkus tinaasan pa ulit nito ang presyo sa 300, minungkahi naman ni Yeonwoo sa kanya na kung siya ang mga ngalakal ay sisang-ayon na lang siya sa presyo dahil kung papatagalin pa nila ito ay mas tataasan niya pa ang presyo. At dagdag niya pa na kung hindi niya bibilhin ang kagamitan na kanyang benibenta ay maglalaho na lang bigla ang kuweba na ito. At ayon pa sa kanya na ang tinutukoy niya ay ang kagamitan na nandito sa kuweba na ito kasama na ang Magic Refinement Stone. Tugon naman ng mga ngalakal habang pumapatak ang pawis na parang butil ng mais sa kanyang mukha na ang refinement stone na kanyang tinutukoy ay makikita naman sa kahit saang bawat sulok ng lugar. Tinanong naman siya ng ating bida na kung madali bang makita kahit saan ang refinement stone na higit pa sa level 70 ang level. Dagdag niya pa na hindi niya alam ang patungkol doon at ayon pa sa ating bida na wala na siyang magagawa kundi itapon niya na lang lahat ito. Marami namang katanungan si Yeonwoo sa kanyang isipan at nagtataka siya kung bakit ang baba ng bigay na gantimpala para sa quest ni Hargan at kung ano ba ang punto ng pagbibigay ng gantimpala na ari-arian ng pugad ni Hargan. Ang gantimpala na matatanggap ng isang manlalaro ay nakadepende sa kung ano ang mga napagtagumpayan nito. Ang pugad ni Hargan ay isang lugar na kung saan makakakuha ng matataas na level ng Magic Refinement Stone. Ang Magic Refinement Stone ay pangunahing kasangkapan sa paggamit ng mahika. Sa madaling salita ay isa itong mahusay sa larangan ng pagpapadaloy ng mahika. Ang matataas na uri kagaya nitong bato na ito ay talagang napakamahal dahil ang batong ito ay mas epektibo sa pagpapadaloy ng mahika. Kaya naman ang bato na higit pa sa 70 na level ay talagang mahal talaga dahil hindi ito makikita kung saan-saan lang. Kaya naman nandito palagi umaaligid ang misteryosong mga ngalakal sa pugad ni Hargan. Bigla namang nagreklamo si A na mahal ang 300 token para lamang sa bato at hindi na naman siya pinatapos magsalita ni Yeonwoo ay tinaas niya naman sa 400 ang presyo ng kanyang benibenta at sa isip-isip niya naman na kung hindi niya man mabente ito sa ngayon ay itatago niya na lang dahil alam niya ang halaga ng batong ito. Naisip niya naman na hindi madaling minahin ang bato na ito kaya naman napagdesisyonan niya na ibenta na lang ito dahil mas mahabang oras ang gugugulin niya sa pagmimina kumpara sa makakuha siya ng token sa maikling oras lang. Pinatigil naman siya ng mga ngalakal at sinabi niya na huwag na niyang taasan ang presyo dahil ibibigay niya na ang presyo na hinihiling niya. Dagdag niya pa na mamumulubi na siya kapag magpatuloy pa ito. Kaagad namang sinabi ng ating bida sa kanya na tatapusin nila ang kanilang pakikipagkalakalan sa presyong 405 na token at ipinaliwanag niya na ang 5 token ay para sa pagsasayang ng oras niya. Walang sigla naman na nagsalita si A dahil ayon pa sa kanya na ito ang kauna-unahang nakatagpo siya ng isang tao na mas malala pa kumpara sa kanya. Lumabas naman sa sistema na naibenta niya na ang Blue Sword of Scales at Deed of Hargan's Lair sa halagang 405 na token. Ang kabuuang natanggap naman ng ating bida ay 698 token kasama na ang Magic Refinement Stone sa kanyang benenta. Hindi naman makapaniwala ang mga ngalakal na nagawa siyang maloko ng isang manlalaro habang si Doyle at Khan naman ay takang-taka sa diskarte ni Yeonwoo sa pagbebenta.
Muli niya namang tinawag ang mga ngalakal dahil meron pa siyang sasabihin habang ang mga ngalakal naman ay hindi pa rin makapaniwala na na-scam siya ng isang manlalaro at ayon pa sa kanya na wala nang natira sa kanya. Tinanong naman siya ni A kung susubukan niya naman ba siyang scamin. Tugon naman ng ating bida na kung merong ibang makarinig ay aakalain nila na binubuli siya nito kaya naman sinabi niya na gusto niyang bumili sa kanya. Sumigla na naman ulit si A dahil sa kanyang narinig at kaagad niya itong tinanong na kung ano ba ang kanyang bibilhin mula sa kanya. Itinuro naman ni Yeonwoo ang kanyang maskara sabay sabi na nabasag ang kanyang maskara at kakailanganin niya ng bagong maskara. Akala ni A ay makakabawi na siya kaya naman nadismaya na naman ito at sabay sabi niya na meron siyang marami nito kaya naman mamili na lang siya at ang presyo nito ay magsisimula sa 4 na stats. Nagtataka naman si Yeonwoo na bakit ang mahal ng kanyang paninda at bonus stats pa ang kabayaran. Napailing na lang si Kon at si Doyle naman ay hindi makapaniwala sa kay Yeonwoo dahil ayon pa sa ating bida na tinanong niya ang mga ngalakal na kung sino ba ang bibili sa kanya ng ganoong klaseng pambayad na ang mahal-mahal pa. Dagdag niya pa na kalimutan na lang nila ang lahat dahil hindi naman mahalaga sa kanya iyon. Pagkarinig ni A sa sinabi ng ating bida ay nag-aalab naman siya sa apoy dahil sa galit niya. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ang mga ngalakal at sinabi niya na bibigyan niya ito ng espesyal na pabor na tanging sa kanya lang dahil nakita niya na merong biyak ang maskara ng ating bida at nag-aalala siya dahil baka magkaproblema siya sa kanyang maskara sa hinaharap. Dagdag niya pa na sa ngayon lang ito at wala nang susunod. Ang maskara na pinili ng ating bida ay tinatawag na Ghost's White Face at ang uri naman ng maskara na ito ay isang helmet na merong grade na E+. Ang maskarang ito ay pinagmumultuhan ng maraming multo at ang nagsusuot naman nito ay pinapalibutan ng kakaibang enerhiya at hindi mahahalata ng iba ang kanyang presensya. Kapag naisuot na ang maskara ay hindi ito basta-bastang makukuha. Kapag napinsala naman ang maskarang ito ay pwede itong maisaayos ulit gamit lamang ang mga patay na espiritu. At dito isusuot na ng ating bida ang kanyang maskara at papaalis naman ang mga ngalakal habang sina Doyle at Kon naman ay nag-uusap. At pagkasuot ng ating bida ng kanyang bagong maskara ay nakaramdam naman siya na parang ang dikit ng kapit ng bago niyang maskara. Ang nagustuhan naman niya patungkol sa maskara na ito ay hindi basta-bastang natatanggal ito. Lumabas ang kanyang sistema na nasuot niya na ang Ghost's White Mask. Sinabi naman ni Yeonwoo sa mga ngalakal na gagamitin niya ng maayos ang kanyang maskara at nagpasalamat ito. Tugon naman ni A sa kanya na alam din pala niya kung paano magpasalamat. Bago pa man umalis ang mga ngalakal ay meron pa siyang itatanong kay Yeonwoo. Kaya naman tinanong niya ito na hindi ba siya nanghihinayang sa pagbebenta niya ng Magic Refinement Stone sa kanya. Dagdag niya pa na patanong na kaya niya benente sa kanya dahil alam niya ang nangyayari sa kabila. Hindi naman alam ng ating bida ang ibig sabihin ng mga ngalakal kaya naman tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang tinutukoy. Tugon naman ng mga ngalakal sa kanya na wala naman dahil nagkamali lamang siya at tuluyan na nga siyang umalis. Habang ang ating bida naman ay iniisip niya na ang mataas na level ng bato na katulad ng kanyang Ebon Enta ay mas mainam sa pagdadalisay ng isang artepakto at dahil ang presyo nito ay nanatiling pare-pareho sa ngayon. Subalit naisip niya rin na sa kabila noon ay binili pa rin ng mga ngalakal sa mataas na presyo ang Magic Refinement Stone. Kaya naman napagtanto niya na ang naghahanap ng Magic Refinement Stone ay mas tumaas. Ayon pa sa kanyang iniisip na ang mga manlalaro ay hindi naman tumaas kaya naman isa lang ang rason nun. Naisip niya ang isang rason na baka may digmaan dahil mas tumaas ang bilang ng nangangailangan ng artifact at kasalukuyang nasa proseso ang mga artifact na ito. Kaya naman naisip niya na naman na ang pagbili sa kanya ng mga ngalakal ay palatandaan na nag-uumpisa na ang digmaan sa pagitan ng mga clan at manlalaro at patindi ito ng patindi. Tinanong naman siya ni Kon kung ano na ang kanyang plano sa ngayon. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ni Kon na kung ano ang plano niya pagkatapos nila dito. At minungkahi niya pa na pwede na siyang tumungo sa Block F dahil meron naman siyang sapat na token. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang kanyang ranggo ay bumulusok paitaas mula 150 hanggang 52 kaya naman napagtanto niya na malayo-layo pa ang kanyang lalakbayin upang maging numero 1 siya sa lahat dahil ang mga nangungunang manlalaro ay mas tumataas rin ang kani-kanilang mga puntos kasama na si Kon doon. Kaya naman naalala niya ang kanyang isa pang gagawin at ang kanyang layunin ay ang patayin ng isang halimaw na nandito sa Block E na pinakamahusay sa lahat ng nakatagong piraso sa tutorial na ito.
Kaya naman napagdesisyonan niya na oras na para puntahan niya ito ngayon. Tumugon naman siya sa katanungan ni Con na wala pa siyang plano pumunta sa Block F sa ngayon. Masayang-masaya naman si Con dahil sa sagot ni Yeonwoo at hindi na siya pinatapos magsalita ng ating bida at kaagad niyang sinabi na meron siyang lugar na gustong puntahan. Nagtataka naman si Con at merong namuong pawis na parang butil ng mais sa kanyang pisngi at napatanong siya ng kung tama ba ang kanyang pagkarinig na lugar ang kanyang pupuntahan. Kaya naman tumugon si Yeonwoo na tama nga siya. Nalungkot naman si Con dahil dun. At inalok siya ni Doyle na kung gusto niya bang sumali sa kanilang grupo. Kinonfirma naman niya na kung sasali ba siya sa kanilang grupo. Masayang sinabi naman ni Doyle sa kanya na oo at hanggang matapos lang ang tutorial na ito at bigla niyang iniba ang kanyang sinabi na hanggang kailan sila magkasama. Dagdag niya pa na pinag-usapan na nila ito ni Con kanina ang patungkol dito dahil maganda ang kanilang samahan at ang kani-kanilang mga papel ay angkop sa isa't isa sa kanila. Kaya naman tinanong niya si Yeonwoo na kung ano ba sa tingin niya at dagdag niya pa na bubuo sila ng isang grupo kasama siya. Umiling naman ang ating bida sabay sabi niya na hindi niya magagawang sumali sa kanilang grupo. Malungkot na tanong naman ni Doyle na kung bakit. Tugon naman ni Yeonwoo na sinabi niya na ito kanina na meron pa siyang kinakailangang gawin. Kaya naman sinabi ni Doyle na pagtapos ng kanyang gagawin ay pwede pa rin naman silang magsama. Sagot naman ng ating bida na sa una pa lang ay wala siyang intensyon na sumali sa kahit anumang grupo dahil isa siyang uri ng tao na hindi gusto magkaroon ng koneksyon sa lipunan. Nalungkot naman si Doyle dahil sa sagot ni Yeonwoo at napasabi na lang siya na sayang naman. Hinawakan naman ni Con ang kanyang balikat sabay sabi niya na wala na silang magagawa dahil may kanya-kanya silang mga rason kung bakit ganun at dagdag niya pa na hindi nila pwedeng ipilit ang kanilang kagustuhan sa mga tao dahil hindi sila magiging komportable. Tinanong niya naman si Yeonwoo na kung magkasama ba silang lalabas sa lugar na ito at umuo naman si Yeonwoo. Kaya naman minungkahi niya na umalis na sila dahil meron pang mga taong naghihintay sa kanila sa labas. Pagkalabas nila ng pugad ni Hargan ay napaisip naman si Yeonwoo na ang lugar ng mga butiki ay masyadong malaki kaya naman mahirap itong mahanap dahil kailangan nilang mag-ingat sa kanilang inaapakan. At dito meron pa ring mga natitirang mga alip-ores na mga butiki si Hargan at walang awa lang silang pinagpapatay ni Yeonwoo. At sa isip-isip niya naman na kung magkamali lamang sila sa pag-apak ay lulubog sila ng paunti-unti hanggang sa hindi na sila makagalaw at yun na ang oras para puntahan sila ng mga butiking halimaw upang tapusin ang kanilang trabaho. Kaya naman napagdesisyonan niya na sumama kina Doyle at Con upang makalabas ng ligtas sa lugar na ito. Ang ibang mga manlalaro naman ay sumusunod lamang sa likod ni Con at Doyle marahil kapag umalis sila ng sila-sila lang ay ang ibig sabihin lang noon ay nag-aabang sa kanila ang kamatayan. Tinanong niya naman si Con na kung ano ba ang kanilang plano sa mga manlalaro na kanilang iniligtas. Tugon naman ni Con habang pinagmamasdan ang mga manlalaro na wala na silang magagawa dahil kailangan nilang samahan sila hanggang sa makalagpas sila sa lugar na ito. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na hindi naman sila obligado sa mga manlalarong yan. Sagot naman ni Con na meron namang tinatawag na makatao at tinanong niya ito na kung kaya ba nilang iwan sila dito nang sila-sila lang. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo ay nagtataka siya sa sinabi ni Con na tungkol sa makatao dahil ang lugar na ito ay isang tutorial. Kaya naman palagi niyang iniisip na masyadong malambot sina Con at Doyle sa kabila ng pagiging kakaiba nila. Bigla namang lumapit ang isang manlalaro at tinanong niya si Doyle na kung meron ba siyang kahit na anong makakain. Habang si Yeonwoo naman ay pinagmamasdan niya si Doyle na hinihingian ng pagkain at sa isip-isip niya naman na sina Con at Doyle ay masyadong mabait sa mga tao kaya naman isa ito sa magiging kahinaan nila. Humingi naman ng tawad si Doyle sa lalaki dahil ayon pa sa kanya na hindi nila naibahagi kanina ang kanilang pagkain kaya naman sinabi niya na pwede niya itong kainin sabay bigay niya sa lalaki at nagpasalamat naman ang lalaki dahil dun. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ang lugar na ito ay dito nagtitipon-tipon ang mga masasamang tao upang samantalahin ang kabaitan na yon. Habang pinagmamasdan niya si Doyle na isip niya naman na hindi pa rin naman sila makikinig sa kanyang babala kahit ano pa man ang gawin niya. At dahil magkakanya-kanya naman sila kapag nakalabas na sila sa lugar na ito. Lumipat ang eksena sa mukhang garapata na lalaki na merong hinihintay. At dito sinabi ng lalaki na dinala niya na ang kanyang hinihingi kanina sa bata. Ang pangalan pala ng lalaking mukhang garapata ay si Eden at tugon niya naman sa lalaki na mahusay ang kanyang ginawa. Sa isip-isip naman ni Eden na mukhang garapata na inaasahan niya na ito dahil sa una pa lang ay anako na nila ang responsibilidad na dalhin silang lahat.
Kaya naman ayon pa sa kanya na masyadong mabait ang mga ito at napagdesisyonan niya na hindi nila palalagpasin ang ganitong pagkakataon. Habang pinagmamasdan niya na lumalayo ang lalaki sa kanya ay sa isip-isip niya naman ang kanilang unang hakbang ay ang nakawin ng mga kagamitan ng tatlo na nagligtas sa kanila habang ang tangang si Brandon naman ang aatake sa tatlo. Ayon pa sa kanya na mga bobo ang tatlo dahil kung iisipin lang nila na nanakawan lamang sila ng token at artifact sa pamamagitan ng paglihis ng atensyon nila ay nagkakamali sila. Nakangisi naman ang mangmang habang iniisip niya na hindi sapat ang nakawan lang nila ang tatlo dahil hindi biro ang kanilang kalaban na sina Con at Doyle na sila namang pang-tatlo at pang-11 sa rangkang at ang isa naman na hindi niya kilala na humarap sa haring si Hargan. Inilabas niya naman ang kanyang dila na parang sausage dahil naisip niya na kung maligpit nila ang tatlong yun ay hindi na magiging pangarap ang manguna sa talaan ng ranggo. Naalala niya naman na merong pagkakataon na nagkatitigan sila ng nakaputing maskara at hindi niya matukoy kung aksidente lang ba silang nagkatitigan at medyo nag-iingat rin siya dito. Naalala niya naman ang mga mata ng ating bida na malamig kung tumitig sa kanya at ang kanyang pakiramdam na kapag tinititigan siya ng nakamaskara ay para lamang siyang isang goblin dahil parang nababasa nito at nakikita ang nasa loob ng kanyang utak. At dito sinabi ng isang lalaki kay Con na ang kanyang mga ibang kasamahan ay hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Kaya naman iminungkahi niya na kung ayos lang ba sa kanila na medyo bagalan nila ang kanilang paglalakad. At dito sinabi ng isa na kailangan niya munang tumigil dito para makapagdumi. Meron naman nagsabi na hindi na niya kayang magpatuloy pa dahil pagod na siya at meron naman nagsabi na kung aalis sila dito ngayon ay mamamatay lamang sila sa mga halimaw dito. Hindi naman matiis ni Con at Doyle ang mga manlalaro. Napabuntong hininga na lamang si Con at napahawak sa kanyang batok dahil naiisip niya na kung hahayaan na lang ba nila ang mga manlalaro pagtapos nilang bigyan ang mga ito ng token. Pagkakita ni Eden na mukhang garapata sa reaksyon ni Con ay naisip niya na ito na ang oras. At dito sinabi ng lalaking mukhang talong na parang nanghihina ang iba niyang kasamahan dahil sa matagal silang nakakulong at dagdag niya pa na alam naman nila na abala silang tatlo subalit tinanong niya si Con na kung ayos lang ba sa kanila kung maghanap muna sila ng lugar na pahingahan nila kahit sa maikling oras lang. Sa isip-isip naman ni Eden na mukhang garapata na kung pumayag si Con ay meron silang hinandang lugar na kung saan naghihintay ang iba nilang mga kaibigan. Ang lugar na kanyang tinutukoy ay maraming nakaabang na grupo ng mga masasamang tao na magnanakaw. At kapag nasa lugar na yun na ang kanilang target ay kusang gagana ang inilagay nilang patibong at uunahin nila si Con. Masayang-masaya naman si Eden na mukhang garapata na iniisip ang magandang kahihinatnan ng kanilang plano. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagulat dahil hindi niya namalaya na nasa tabi niya na pala ang nakaputing maskara at tinitigan siya nito ng malamig at nang walang ano-ano ay bigla siyang inatake ng ating bida. Nagulat naman sina Con at Doyle dahil sa sigaw ng lalaking mukhang garapata. Nagtatakang tinanong naman ng mga kalalakihan kung ano ba ang kanyang ginagawa at kung bakit niya biglang inatake ang isa nilang kasamahan. Hindi na tumugon si Yonwoo at kaagad siyang sumugod at habang papasugod siya ay sa isip-isip niya naman na ang kanyang layunin ay ang paslangin ang mayroong mga koneksyon sa kakapatay niya palang na lalaki na mukhang garapata. Nag-aakma ng atakihin ni Yonwoo ang lalaki at habang papaatake si Yonwoo sa kanya ay sinigaw naman ng lalaki na kung bakit alam niya ang plano nila. At nang walang ano-ano'y nilaslas niya na naman ang leeg ng lalaking sumigaw. Habang inaatake niya ang lalaki ay sa isip-isip naman ni Yonwoo na nagawa niyang malaman ang binabalak ng mga ito sa kadahilanang nakapassive ang kanyang heightened senses na kasanayan na siya namang nagpapalakas ng kanyang pandama. Naalala niya naman ang lalaking mukhang garapata na walang humpay niyang tinititigan si Con at ang paraan niya upang obserbahan siya. Isa rin sa kanyang napansin na ugali ng mukhang garapata na mahilig siyang bamulong na tila ba na sinasabihan niya ang mga iba niyang kasamahan kung ano ang kanilang gagawin at kung paano siya umiiwas sa pagtingin kapag nakikipag-usap siya. Sa oras na sinabihan niya ang kanyang kasamahan kung ano man ang sekreto ang kanyang sinabi ay doon na siyang nagpasya na i-activate ang kanyang heightened senses na kasanayan kung sakali mang ano ang mangyari. At sa puntong yun ay doon niya napag-alaman na merong mga taong hindi mabilang ang nakapalibot sa lugar. At ang tanging makakagawa lamang ng ganitong bagay ay ang tinatawag na scavengers. Kaya naman napagpasyahan niya na siya na ang mauunang kumilos bago pa man ang mga ito. At dito hinahabol niya ang isang lalaki na tumatakbo papalayo sa kanya at maya-maya pa ay bigla naman siyang pinigilan ni Con at nagtatakang tanong niya na kung ano ba ang kanyang ginagawa at kung bakit biglaan na lang siya nagkakaganyan.
Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung tanga ba siya o hindi marunong makiramdam. Nagtataka naman si Kan at tinanong niya ito na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kaya naman sinabihan siya ng ating bida na kung hindi niya pa rin nauunawaan ang sitwasyon nila ngayon ay manatili na muna siya sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay bigla namang nanlaki ang mga mata ni Kan dahil pinapalibutan na sila ng mga couple at sinabi niya na lamang na hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganito sa kanila. Habang sa grupo ng mga kupal ay may dalawang kalbo. At dito kasama ni Kan at Doyle ang lalaking mukhang talong sa gitna. Wala namang kaalam-alam ang lalaking mukhang talong at napatanong na lang siya na kung ano ba ang ginagawa nilang lahat. Tugon naman ng lalaki na parang tuyong tisyo ang buhok na hindi niya ba nahahalata na ginamit niya lang siya sa kanilang plano. Tinanong pa ng lalaking mukhang talong na kung saan nila nakuha ang kani-kanilang mga sandata at nang walang ano-ano'y bigla siyang inatake ng lalaking mukhang tuyong tisyo ang buhok sabay sabi niya na ito ang dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang pain. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.